sabi nga palagi, good morning. Good morning. Yan, okay. Lively na tayo ngayon, At maraming salamat sa inyo sa imbitasyon namin at nakarating kayo lahat dito. At tama lang ito, binigyan nyo ng panahon. Okay? Wala naman kayong babayaran eh. Ganun din sa discuss ni Lou. Tuwing Monday and Thursday, doon sa may MOA, yung building doon, yung Ecom 5. Okay? Doon kayo pupunta. Alas 3 ng hapon nag-uumpisa yun. Ganon. Ngayon, may mga pa-seminar doon. Libre naman yung libre naman lahat. Wala kayong babayaran doon sa entrance. Basta hanapin lang nyo kami, o kaya tatawagan nyo muna kami. Nandiyan naman yung mga number namin. Tatawag muna kayo kung pupunta kayo. Tsaka baka mamaya, nandudugin kami, o kaya, maaari, siguro, o pupuntahin muna namin kayo na maaga, magaan tayo. Magmi-meeting muna tayo para na sa ganon, bago yung talagang presentation ng 3 o'clock to maabot pa yan ng 9 o'clock minsan eh. O, ganon. Basta sabihin nyo lang sa amin. Okay? Tawagan nyo kami dahil may mag-aano naman sa inyo. May mag-aano naman sa inyo. Halimbawa, hindi nyo kami natawagan, pumunta kayo doon. Pumunta kayo doon. Yung sinabi namin Monday and Thursday, nandun na kayo. Nakalimutan yung tawagan kami. Tapos wala kami doon. Okay? Pwede naman kayong magsabi lang doon sa mga doon. Oo. Business development. Yun, yung business development. Okay? Doon lang kayo, ang opisina noon nasa baba ng 5 Ecom building. Si Sister Minya, nakapunta na doon. Okay, first time niya. Okay? Noong unang ni Sister Minya, okay, doon kami sa SMX convention. Ang ano ba tawag dito? Yung nilakad nila nilakad namin doon incredibly, na malayo from the parking lot. Kaya tayo di ba, mga senior citizen na PWD, medyo hirap tayong maglakad. Pero pagka tumira na kayo nitong Purchero na to, 7th edition, okay? Kamukha ni Tita Amelia, okay? Alam ba ninyo ano na to marathon. Ano ba tawag doon? Yung walker na to Nag-walk siya nung napakalayo. Okay? Nung nasa Taiwan doon sila, nagpukwento nga ito 25,000. Oo, 25,000 steps ang ginawa ni Tita Amelia. Walang walang tungkod, And can you see the miracle? Alam niyo, para sa akin, okay, bigay ito ng ating Panginoong Jesucristo nung una pa man. Di ba, ginawa niya ang mundo, hindi ba? From hanggang 7th day, nagpahinga na siya, di ba? Pero nung 4th day, ano ginawa ng Panginoon? Ano yung kinreate niya? Ito, mga plants and animal. Di ba? Mga isda, birds. Yan ang gift ng Panginoon. But you have to need to discover it. Pero kaya nga sinabi ng Panginoon, yan, sinabi niya kay Eva at Adan, hindi ba? Ibigay ko sa inyo lahat yan. At alin nyo, ano ba tawag dito? Gamitin ninyo ng tama. Yun ang sabi niya di ba? Huwag kayong matakot gamitin yan. Makikita ninyo yung epekto nito sa inyo, sa environment at sa mundo. Bigay ko sa inyo yan. Alagaan ninyo. Yan sabi niya. Kaya nga yung presentation ni Angelo o ni Jello, ang pagkakapresent niya, di ba, sabi niya yung stem cell, yung kinukuhanan yung sungay, Ilang inches lang yun, mga 2 to 3 cm ata yung gano'n. Tapos, nilalagay yun sa container. Gano'n din yung
yung placenta. Lalagay nila sa container, tapos shoot nila ng nitrogen. Okay? Para ma-froze. Kasi kailangan yung buhay. Yes. Okay? Kailangan yung buhay eh. Kaya nga, pagka yung explanation ni Jello, okay? Pag ininom mo yon, sana puputok yon, sana magpa-function yun. 80% or more, ha? Magre-react yung yung stem cell. Doon na siya mabubuhay siyang bigla, para bang ganito eh, pinatulog mo muna siya eh. Patutulugin muna kita. Yung processing na in-spray ni Jello, pinatulog muna siya. Pagkatulog ng mga stem cell at saka yung mga other components, okay, dito na nabuhay. Kasi nandito din yung natin eh, yung dito siya parang 80% or more ng stem cell at saka the other ingredient ng Purtier ay magamit lahat. At saka ganito yun eh. Noong una, yung actually ganito yan. Noong unang pag-attend ko, siguro that was, hindi ko na matanda, parang 2015 eh. Parang ganun eh. Kasi may convention sila rito. Inaya ako noong taga Cebu na parang palaging nagre-repair sa amin ng patay doon sa Polinaria, no? Kasi may insurance sa company siya. Ngayon, pagka bumibili sa kanya ng insurance, insured sa kanya yung yung namatayan, tinatawag nila sa amin kung may patay sila dito, namatayan dito, ina-handle namin. Ganon. Inaya niya ako dito. Yung convention nila, doon sa Tapos yung kanina, di ba, nanonood kayo nung una. Di ba, panay Chinese yung salita eh. Ganon na yung nakakita ko. Tsaka sila, yun nga, sabi ko, mukha atang kulto to ako kasi pali, nakaganito, naitim. No? Yun ay uniform talaga siguro nila. No? Sabi ko, tapos ang dami pang parang Chinese din na mga umatin. Meron pa nga dun yung babae, sabi ko, mukhang may cancer to kasi kalbo. Yung kinikimo siguro yun. Bakit tumatakbo? May dala-dalang yung Purtier na. Pero yan siguro baka 5th edition pa yun. Hindi ko na matandaan eh. Kaya nagbigay sila doon ng ganon pagkatapos ng presentation. Pero, yung presentation nila, nainis ako. Alam niyo kung bakit? Kaya nawala akong gana eh. Sabi ko ganyan eh, nakarutado ako to Ano yung pinipresent ito? Sabi nga pinipresent nila yung pagyayabang nila na mayaman sila, nakabili sila ng Rolls Royce, Lamborghini, nakabili sila ng resort, mansion na yung mga bahay nila. Ganun. Wala akong naiintindihan ngayon. Ano yung in-explain ito? Itong mga ito. Wala akong na-artinig na explanation na kamukha nung pinreset natin ngayon ni Jello. Yun ang pinaka-importante sa akin eh. Ngayon, ganito nangyari. Inuwi ko yung sinubukan ko rin. Pero sabi ko dumating yung yung isang may-ari ng Polinaria sa Tuwing Garaw, o operahan sa puso, bypass. Binigay ko na lang sa kanya. Hindi naman pala niya sa akin sinabi. Medyo gumanda yung niya, yung ininom niya. Hindi na sa akin sinabi. Natatandaan ko lang, nung sinabi niya sa akin, pare, sabi niya na sa akin, di ba yun yung binigay mo sa akin? Nung inaaya ko siya rito sa mga seminar. Sabi ko ganyan hindi ko na matandaan Kasi nga, yung galit ko No? Alam niyo, pagka may PTSD ang tao kasi, di ba, nag-US Navy nga ako. Bago ako nag-US Navy, actually, doon ako nagtatrabaho sa tatay ko. Okay? Sa Polinaria. Okay?
15 years old pa lang ako, o grade 5 pa lang ako, sumasama-sama na ako dyan sa sa funeral namin no? Yung mga tauhan namin, sumasama ako para bang nagpapahangin ako. Kuha kami ng patay, maglilibing kami. Okay? Yan, hanggang sa naisip ko, para kumita ako ng konti, nagalinis ako ng kandilero. Ganyan. Nagugulo ako. Tapos hanggang sa lumalaki na ako, hanggang sa naging imbalsamador na ako, mga 15 anyos na ako. Nalalaman ko na yung operation ng pulinarya. Okay? Hanggang sa nag-manage na ako. Pero, nag-aaral din ako. Tapos ako ng management. Management graduate ako ng FEU. Okay? Diyan sa Memorita. Anyway, hindi gano'n nga, nakagraduate ako. So, may kaalaman tayo ng konti sa management at saka sa marketing. Then, talagang plano ko talaga, kung araw, ano sana, military. Mag-military ko Kasi, pinangilig ko Kaso, hindi ako pumasa-pasa dito sa PNA, tsaka doon sa Philippine Air Force Flying School, officer nila, program. So, sabi ko ganyan sa akin nung kumpare ko, barkada ko sa college noon. Graduate na ako noon 22 years old na ako noon. Sabi nga sa akin nung kumpare ko, why not mag-apply tayo ng US Navy. Kasi yung kapatid ko na Master Chief sa US Navy darating. Ngayon, sabi niya, maganda raw tayo ng 2x3 na picture. Lagyan natin yung last name, first name, tsaka yung full middle name natin. Sa likod, address, date of birth, firma. Yun ang gagawin mo. Then, pagawa siya ng mga 4. Sabi niya, 4 na picture, gano'n. So, gano'n nga ginawa ko. Yun na. Yun na yung nangyari. Sa 4 kaming pumapasok, na dinala ng kuya niya, ako lang nga nakapasa. Okay? Awa ng Diyos. Siguro, tinakdangan ng Diyos Pero, sa aking pag-US Navy, dahil sa kasipagan ko, mahina ako sa English Kaya nga ang tawag sa akin US Navy ng Hapon. Okay? Yun ang tawag sa akin US Navy ng Hapon. Kasi hindi ako masyado marunong mag-English Kaya nga incredibly, awa ng Diyos, umasa ako sa English language interview doon sa Subic. 2 beses yun. Kaya nga ang examination doon sa Subic naalala ko, 6 yung examination may physical pa. Tapos meron pang atakbo kayo, ganyan. Yun. Yan ang nangyari sa akin. Anyway, sa US Navy, ang dami kong natutunan. Akala ko, ang US Navy, yun nga, gusto ko mag-military, gusto ko nakikita ko yun sa mga pelikula, di ba, yung US Navy SEAL, gano'n. Yun ang gusto kong mangyari sa akin hindi naman ako masyado mag-swimming. Ngayon, nung ko, sabi nga ron, it's only US citizen ang pwedeng pumasok doon. So, ang nangyari naman, sabi nung ganyan, US citizen na pala kako sabi nung ganyan. Ngayon, sabi ko, mag-submariner na lang ako. Apply din ako ng submarine. Pero, sabi sa akin, inaano niya yung mga diesel conventional submarine, tinatanggal na sa US Navy. Dinidecommission na nila. Nuclear na lang. Kaya, ang kailangan dito, US citizen. Ganon. Nadala rin ako doon sa tinatawag na machinist mate school. At ako, ang machinist mate kasi, okay, they are taking care of the engineering equipment sa propulsion system at saka yung mga air conditioning auxiliary equipment. Ganyan. So, nangyari, napasok ako ng gano'n, ang dami katakot-takot na, siyempre, sisipag ka aaral ka pa, training, palagi yung training. Tsaka maraming tinatawag na depression, stress, tsaka kung ano-ano.
kapahirapan. Tsaka palagi kang makakasakit din. Dahil nasa kasipagan mo, nangyayari, kakasakit ka, syempre, di ba? Lalo na yung mga sipon-sipon, yung mga ganyan. May time na nagkaroon ako ng pneumonia ron. Actually, ilang beses ako nagkaroon ng pneumonia ron eh. Sa bootcamp pala, nagkaroon na ako ng bronchitis eh. Tapos ngayon, marami. Tapos syempre, baka lang tinatapakan mo sa barko, di ba? Tapos yung engine room, yung pinagtrabahuan ko, ang init-init. Tapos yung mga sinasakyan mong barko, ito yung tinutulugan mo na compartment. Sa ibabaw, doon bumabaksak yung doon nagpapalit yung aeroplano, yung mga jet. Pero mo matutulog ka, hindi ka makatulog. Tapos pag nagtatrabaho ka ron, 18 hours a day. May time na pagka meron kayong general quarters, okay, pinakailangan up all night ka. Minsan meron akong incident na 3 araw kaming walang tulugan. Ganun dyan sa US Navy. Anyway, dahil sa ganun mga kasipagan, hanggang sa naging na-hepe ko, bandang huli. Tapos, nagtataka ko, bilang isang management graduate in Balsamador, tapos sa punyari ako nagtatrabaho, ewan ko, no? Siguro ito binigay sa akin ng Diyos eh. Naging marine engineer ako sa US Navy. Tapos yung huli kong barko, nuclear power plant ang pinatatakbo sa barko. Yung USS Harry S. Truman aircraft carrier, CBN 75. Okay, doon din ako nagtrabaho sa nuclear. Ang hirap. Ang hirap. Kasi bakit? Kinakailangan linggo-linggo, every Friday night, bago kayo, o every Friday, after the training, okay? From Monday yan to Friday, training yan. Friday, bago kayo umuwi, mag-e-exam kayo. Meron ng training sa nuclear, department o sa nuclear organization ng US Navy. So, gano'n. No? So, maraming stress, PTSD, na 2 beses ako na doon, na stroke. Yung mild stroke lang naman. Okay? Tapos nagkaroon ako ng depression rito sa aking likod. Nung inatake ko, may nakita rin dito na parang bumuong dugo dito sa aking ulo. Tapos dito, nakita rin, merong bara, no? Sa aking jugular vein, no? Tapos ngayon, nag-retire na ako. After 6 months, lumukas na yung PTSD ko, lahat ng mga sakit. Ngayon, ito na nga. To make the story short, no? Hanggang sa, siyempre, ginagamot ako ng veterans. I'm 80% disabled. Ngayon, ina-attempt ko na makakuha ko 100% because of the post-traumatic stress syndrome. Grabe ako. Ewan ko, alam naman siguro ni Sister Minya o ano ugali ko. Tapos yung mga kapatid ko, yung pinsan ko. Palamura ako, yung ganyan, konting lang, gagalit ako. Tsaka pag nagdadrive ako, may mga motorsiklo na gano'n. Hindi na ako magmumura kasi at least kahit paano, nawawala na yun dahil dito sa 4th year. Okay? Okay? Yun ang nangyayari sa akin. Kaya sabi ko, ngayon, dati, ang dami kong nararamdaman na ginagamot sa akin ng veterans. Okay? I pain here. Okay? Hindi na ako makaganyan, no? Dati. O ngayon, no? Tapos, sinabi ko kay Lou, Lou, there's a miracle happen. Ano yun?
Sabi nga nung sa akin, maaga eh. Tinawagan ko, maaga eh. Sabi ko ganyan eh. Alam mo ba ako? Nangyari sa akin eh. After ano to after mga 2 months ko nang tinetake sabi ko nga, alam mo ba nangyari ako? Sabi ko, bumaba ako ng daan ba? Wala akong naramdaman Wala akong naramdaman pain. Tapos tumakbo ko, pababa. Yun ang nangyari. Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos pagka pumapanig ako ng hagdanan, wala ang pain. No? Pero siyempre, hindi mo rin maiwasan eh. Pagka kumain ka ng mga, bawal. Diba? Better na maano lang, konti lang. Pero hindi ganun kasakit. Hindi ka na makakaganyan. Okay? So, ganun. Tapos ito pa na-obserbahan ko. Dati meron akong yung vertigo. Vertigo. Meron pa rin, pero hindi na ganun grabe. Tapos ito pa. Alam nyo, ang pain ko dito sa spinal ko. Sinabi ng doktor dito, tapos banda dito, sa spine ko. Okay? May mga natuyo ng mga grasa doon na sa nakalimutan ko tawag doon sa mga joint ng mga spinal. Tuyo na. Ibig sabihin, masakit na yan. Kaya sumasakit. Sumasakit ito. Magmula dito sa likod, papunta dito sa dibdib ko. May chest angina ako, kung ano-ano. Okay? Alam nyo, after 2 months na. Yun na. Wala na. Pero alam nyo, bukod dyan, dito, dito, no? Sa ulo ko, dito palagi ko may nararamdaman dito. Na kumakalat dito, kumapanik. Pati itong tenga ko, sakit. Parang nawawala na eh. Wala na akong nararamdaman eh. Parang na bumabalik. Pero wala, sandali lang. Siguro mga 2 minutes, pinakamatagal na. After that, yung araw na yun, wala na. Ako sabi ko ganyan. Tapos ngayon, nagpa-check up ako ng minsan dyan sa St. Luke's, yung sa aking kidney. Kala ko grabe na. Pero yun yung naunang nasubukan ko na binigay sa akin nung taga Iloilo. Kasi binigyan niya ako ng libre, 6th edition yun Binigyan niya ako ng libre na 6th edition. Yung tinake ko. Tapos doon pa-check ako ng kidney, sabi nga sa akin ng doktor, doon sa BGC, medyo bad ng konti. Pero dito sa pagdating ko rito, naman mo ba yung problema? Bigyan mo kayo mo. Listahan ako mo. So, gano'n na nangyari. But, sa ngayon, marami kong hindi na nawawala. Dahan-dahan ang atake kasi nila, nung yung stem cell, to repair and regenerate, di ba? Tapos yung ingredient niya, ang ginagawa, tumutulong patayin yung cancer, yung bad cancer cell, tsaka yung bad virus sa inyong katawan, tsaka yung mga binibigyan kayo ng malakas na immune system at pinababata kayo. Okay? Sa hindi na-explain ni Jello kasi mahahaba no? Yung tabletas o yung kapsula, kung makikita niyo yung kapsula, di ba kulay yung sa labas? Maroon. Maroon. Yan, collagen yan. Ngayon, sabi ko nga kay Lou, paano pinainom niya sa 3 months old na bata? Sabi niya ganito yun. Anin mo, di ba? Atlay mo na yun, atlay mo, papasipsip mo sa bata. Ibigay mo. Pagtiga mo, nasipsip na ng bata, okay na. Huwag mong tatapon yung balat. Kainin mo. Bakit?
Maganda sa skin yan. Yes. Pampabata yan. Oh. Sino ba gusto pumata rito? Wow. Ako nga, incredibly, hindi ko alam eh. Si Lou, 54 years old na. Akala ko, ano lang to eh, mga 40 anos lang eh. Libre Sa totoo kita. lang. Libre kitang kape. Ha? Ano? Libre kitang kape. Oo, sige. But anyway, masyado nang marami, no? Kaya rin ako talagang pinupurso ko to para marami tayong matulungan tao. May sakit man o may financial problem, gustong magkaroon ng trabaho, itong pakakataon natin. Yes. Andahan niyo yan. Yeah. Pagka naging member kayo, okay, pwede nyo ipakalat yan, tatawagan nyo lang kami. Kung halimbawa, nakasapon kayo ng kooperatiba o isang organization na gusto makinig sa atin, puntahan natin. Tawagan nyo lang kami. Tapos gagawa tayo ng mukha nito. Diba? Sino ba kikita ron? Saka matutulungan natin sila. Matutulungan mo rin yung sarili mo. Yes. Okay ba? Yes. Kaya maraming salamat sa inyo. Tsaka isa pa, panguling salita. Okay, yung tinatawag na, para sa akin, meron tayong tinatawag na katagang, the doctor's failure, okay, is my success. Okay? Ano yung success na yun? Sa akin, pag nag-fail ang doktor na gamutin ka, dalawa ang pupuntahan mo. At alam nyo na yun, di ba? Una, ang success ko, kulinaria. Ano yung pangalawa? Portier, placenta, 7th edition. Yan yun. Kaya nga, mamili ka. Ano gusto mo? Bumili ka ng life plan na 150,000? O maghahanda ka ng iyong kamatayan na tago 150,000? O bumili ka na ng isang set ng portier? 6 months therapy. 6 months therapy yan. 166, magdadagdag na lang kayo ng 16,000. Pwede naman yung gagawin yung credit card ninyo. To invest. Tsaka isa pa, magiging member na kayo. Bukod doon, yun nga, pagka kayo nakasapul ng mga ibang mga magkakaroon kayo doon. Yun ang importante. So, magandang gabi sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyo lahat. Okay?